Full tank, bossing. Simula Lunes, uumpisahan ng isa yung U-turn slot sa EDSA para bigyan priority yung busway project ng MMDA. Alright? Kaya samahan nyo ako. Baybayin natin yung EDSA. Silipin natin kung ilang U-turn slot yung isasara para malaman nyo rin kung ano magiging epekto sa inyo. 'Di ba? Para may idea kayo. Approve! Let's go! Ngayon, umpisahan natin sa monumento going to MOA. Babaybayin natin yun para ma-check natin lahat ng U-turn slots. Alright? Tapos yung sinasabi nilang alternatibong way or alternate route para dun sa mga tatamaan nung pagpapasara ng mga U-turn slots. So ito, monumento na tayo. Iikot lang tayo dito. Pabalik ng EDSA. Okay? Dahan-dahan lang naman yung magiging transition. Hindi naman lahat sabay-sabay na isasara ng MMDA yung mga U-turn slots dito sa EDSA. So, bali 4 cities yung magiging affected sa pagpapasara ng mga U-turn slots dito sa EDSA. Number 1, yung Caloocan. Number 2, Quezon City. Mas madami yung sa Quezon City. Number 3, Makati, then Pasay. Kaya sinimulan natin dito sa Caloocan. Well, according to MMDA, yung hakbang na to na pagpapasara ng mga U-turn slots sa EDSA ay para sa nakararami upang mapabilis yung busway project. Okay? So para dun sa unang U-turn slots na tatamaan, dito yan sa may General Tinio. Ito, nakikita nyo sa kaliwa ko. Ayan. So itong U-turn slot na to, isasara na rin yan. Diba? Dito yan sa may tapat ng BDO and Metrobank. Okay. Ayan yung unang-unang U-turn slot dito sa Caloocan. Ito naman guys, itong nagle-left turn dito, ewan ko lang kung kasama to sa magiging affected. So yan o. So may nanggagaling dyan sa EDSA, gumakanan yan dito sa may papuntang City Hall. Okay? Hindi ko alam kung magiging kasama yan. So ito, going to City Hall yan. Yung nasa kanan natin. So for the second U-turn slot dito sa may Caloocan EDSA, ito yung sinasabi nila na nandito sa may General Marbar. Ito, nasa left side ko. Makikita natin. So from monumento, ito yung pangalawang U-turn slot sa may General Malvar. Tapat yan ng may SSS. Okay? So ito, didiretsuhin lang natin. May nakikita pa akong isang U-turn slot. Ito, nasa kaliwa natin. Sa may tapat ng Biglang Awa Street. Ito yung Biglang Awa Street, oh. Ito naman yung U-turn slot sa may tapat ng Mitsubishi Motors. Ayan. So ito, pangatlong U-turn slot na to. Pero yung U-turn slot na yan, pagkagaling ka ng northbound ka, northbound mo lang siya magagamit. So southbound, hindi ka pwede mag U-turn. So that's it. So yun yung U-turn slots dito bago dumating ng Cloverleaf. So ito yung Cloverleaf, yung nasa right natin. Pababa ka dyan, going to ano na yan, Manila area, gamit yung A. Bonifacio na kalsada. Okay, so paglagpas natin ng bridge na yan, ano na yan, yung tinatawag nilang Balintawak. So yung unang nakita natin, General Tinio. Pangalawa, yung General Malvar. And then yung third is yung De Jesus Street pala. So tatlo lang pala dito sa may Caloocan bago dumating ng Cloverleaf yung magiging masasara na U-turn slots. Okay? For the alternate route, para makabalik ka sa EDSA going to Monumento, ito yung magiging alternate route mo. Etong Cloverleaf na to. So pwede, ang gagawin mo, magra-right ka pababa dito. Ayan, nakikita nyo yung jeep na yan, pababa yan.
Tapos aakyat ka dun sa kabila. Dito sa kabila dyan. Yun yung magiging alternate route mo. Kasi nga, sarado na yung tatlong U-turn slot. Okay? So ngayon, nandito na tayo sa may Balintawak. Sa malaking palengke ng Balintawak. Alright? So yung susunod na U-turn slot dito sa EDSA is sakop na ng Quezon City. So ito yung U-turn slot dito sa may Balintawak Market. Halos pagkalagpas lang to ng Pure Gold. Dito sa likod natin yung Pure Gold, di ba? Balintawak. So halos pagkalagpas lang yan yung unang-unang U-turn slot dito sa may EDSA Quezon City. So may tatlo dun sa Caloocan, ito yung una dito sa Quezon City. Okay? So para sa pangalawang U-turn slot, ito dito sa may tapat ng Mercury Drug. Ayan. So unang-una yung Balintawak Market, halos magkalapit lang sila doon. Yung una natin nakita, yung Balintawak Market. Sunod, ito yung sinasabi nilang U-turn slot dito sa may Kaingin. Sana tama tayo, ha. So didiretso lang tayo. Meron akong natatanaw na susunod na U-turn slot. So ito na yung pangatlong nakikita natin nung pagpasok natin ng Quezon City, ng part ng Quezon City EDSA. So ito yung sumunod na U-turn slot. So baka ito yung Kaingin. Ayan, no. So ito yung susunod na U-turn slot. Ayan, nakikita nyo yung may MMDA. Ito. So halos bago dumating ng Walter Mart. So ito na yung pangatlo. So ito guys, we're approaching intersection ng Congressional. So ito nasa kanan ko, going to Roosevelt. Ito. So yan yung Congressional, oh. Okay? So dito mayroong U-turn slot dito. So nasa right natin yung Walter Mart. Ito. Ayan, Walter Mart, di ba? Ito yung U-turn slot, approaching na tayo. Ito yung pang-apat na nakita natin. Sana tama tayo, sana naalala ko pa. So for the fourth U-turn slot dito sa Quezon City, EDSA. Ayan, nasa left natin. Kita nyo? Halos pagkalagpas lang ng Walter Mart, di ba? Ayan, no, nakita nyo may MMDA. Yung nilagpasan natin. Ayan. So nandito yung Walter Mart kanina, di ba? Ayan yung U-turn slot. Ayan yung U-turn slot dito sa may Congressional. Okay? So for the next U-turn slot, ito yung tinatawag nila na yung sa may tapat ng Bansalangin, banda. Ito, ito yung tinatawag nila dito sa may Corregidor. Ayan. Ito, alam ko, ayan yun, ha. Sana tama tayo or yung naunang nakita natin. Pero alam ko, ito yun. Ito yung U-turn slot. Halos SM na, oh. Sa may SM Annex. Ayan yung SM Annex, oh. Diba, nakikita nyo? Tapos ito yung U-turn slot. Dito sa may tapat ng, Quezon City Academy. Ito na pala yun. So ito yung sunod na U-turn slot dito sa EDSA. Isasara rin to. So kung galing ka ng monumento, babalik ka na, 'di ba? Nakalagpas ka na ng Cloverleaf, ng mga ganyan. So wala na. Ang ikot mo na nasunod, malamang Quezon Ave na. Okay? So nasa right natin yung SM, nasa left natin yung SM North. Ito. So for the next U-turn slot, ito yung dito sa may tapat ng Trinoma na U-turn slot. So ito, ganun din, isasara rin to. So ito yung mauuna. So this Sunday night or pagpasok ng Lunes, etong U-turn slot na to, wala na yan, close na yan. Ito. So ang magiging daan mo dun na sa may Quezon Ave na. 'Di ba? Kung so pupunta ka ng SM or ng Trinoma, galing ka dito ng Monumento or galing ka dito sa southbound, doon ka na iikot sa may Quezon Ave sa ilalim ng tulay. So pakita ko rin sa inyo, okay?
We're approaching Quezon Ave intersection. Gaya nung sabi ko kanina, pagkagaling ka ng Monumento southbound, pagkababalik ka going to Trinoma, SM, so ito na ang magiging ikot mo. Ito. Alright. Yan. So ikot ka na dyan pabalik doon na ganun. Simula sa Lunes, pagpatak ng 12:01 Monday, dyan ka na iikot. Okay? So ito, intersection na to ng Quezon Ave. So ito, papunta ng circle, diba? Sigurado ko ito namang intersection na to, open pa to. Ayan. Meron pang isa doon, U-turn slot. Pagkagaling ka naman ng, pag northbound ka, pabalik ka, pag ganun, meron pa doon U-turn slot. Ayan, ito yung U-turn slot ng southbound. Northbound, tapos going to southbound, pabalik yan. Dito, para makabalik ka dito. Ewan ko kung yan, pati yan, tatamaan. So for our next U-turn slot ng EDSA is dito na sa may Santolan, sa may Boni. Yung dyan sa may ilalim ng GMA, malamang siguro yan, open naman yan. Kasi yung busway naman nasa taas ng bridge. Sa ilalim tayo dadaan ng intersection ng GMA, Kamuning. So ito, 'di ba? Nasa left natin, ayan. Yan yung busway, 'di ba? So hindi naman siya makaka-apekto dito sa baba. So nonsense na i-close yung U-turn dito, U-turn slot dito. So hindi siya kasama. Pati yung intersection. Ay ito, ayan. 'Di ba? Going back. Diba? Ayos. Pag lumagpas ka ng Quezon Ave, meron ka pa ditong option sa may GMA. Here in Cubao, wala naman ditong intersection eh. So hindi rin tatamaan yung sa may Tuazon, yung intersection. So malamang doon pwede ka rin doon mag U-turn, di ba? Kasi yung busway naman nasa ilalim ng tunnel ng Cubao, ng intersection ng Aurora. So dito wala tayong problema dito. So yun na talaga yung sunod natin, yung sa may Santolan na. So pakita ko sa inyo yung dito sa may taas ha. Tignan natin kung merong U-turn slot dito. Na kung sakaling nakalagpas ka ng GMA Kamuning, di ba? Going to Cubao ka, pwede pa dito. Ayan. So, di ba? Pwede ka dito. Magle-left ka dyan. Okay? So, nandun sa may tunnel sa kaliwa natin. Ayan, nandyan yung busway. So, ito. Sa Tuazon na U-turn slot. Pwede pa, di ba? Ito, kita nyo? Ayan, lapitan ko ha. So pwede kang mag U-turn dyan pabalik. Okay? So at least, di ba? Pag nakalagpas ka, makakabalik ka dyan. So again guys, reminder. So 12:01 ang Monday. So bukas na yan. Saturday ngayon, bukas Sunday. Okay? So mag-ready na kayo. Lalo yung mga nandito galing ng Monumento. Kasi unang-unang isasara yung Trinoma na yan. Kung isa kayo sa maapektuhan yan, pag-isipan natin. So eto guys, hindi rin apektado yung intersection ng Boni Serrano. Kasi nasa taas naman ng tulay yung busway. Eto, nasa kaliwa natin, di ba? Aakyat ng tulay yung busway. Tayo, diretso lang tayo sa ilalim ng tulay. So ibig sabihin, pwede tayo dito, di ba? Meron pa naman ding U-turn slot dito. Alright? Ayan, di ba? So yan, pwede pa naman, pwede ka pa mag U-turn dyan. May board na. Dito rin, may U-turn, ayan. Pagkagaling ka naman ng northbound. So, for Quezon City area, that's the last U-turn slot for Quezon City. So yung next na U-turn slot na is nasa Makati na. Okay? So yun lang yung mga affected dun sa area ng Caloocan at saka ng Quezon City. Nakita na natin.
in this area guys, wala naman affected. So hindi na ako nag-stop pa. Okay? Approaching Mandaluyong, Guadalupe na tayo. Guadalupe, not affected as well. So we'll go straight to Makati. So for Makati area, there's one U-turn slot na affected doon sa area na yon. So yun yung sisilipin natin. Kung hindi ako nagkakamali, ito yung nasa Kalayaan. So ito na. Ito na yung U-turn slot, nasa kaliwa ako. Okay? Hindi ako makakahinto kasi alanganin tong lugar na to. So nandito sa yung Buendia, ayan, ito. Ayan. Ito. Yan, affected din yan. So yun dun sa right side natin, yun yung Buendia. So next area. So isa lang yung affected na U-turn slot dito sa may Makati. So ang next na natin is yung Pasay na. Alright? Sa Pasay, alam ko dalawa yung U-turn slot dyan na magiging affected. Let's go! So we're here approaching Pasay. So pagtawid natin ng bridge na to, boundary na ng Pasay to. Okay? So for Pasay area, there's two U-turn slots na affected by the closure of MMDA busway project. Pero kung titignan mo, wala pa naman ditong mga bollards or yung sinasabi ng bollards or yung mga barriers, di ba? For busway. So yung next U-turn slot would be malamang sa ano to, yung sa may rotonda, Pasay Rotonda. Ayan yun. Tapos kung hindi ako nagkakamali, meron pang isang U-turn slot dito sa may Heritage, yung sa may Ross Boulevard. Tignan natin ha. So this is it. Approaching Pasay Rotonda. Ayan sa ang lubak. Grabe, pangit ng kalsada dito. Ayan oh, so walang U-turn slot dito, walang affected dito kasi ang meron dito intersection. I don't know if they're going to close the intersection, but siguro hindi naman. Sana. Ayun. So dyan sa area na yan, kung titignan mo wala rin naman talagang masyado palang maapektuhan. Doon lang sa part talaga ng Quezon City, yung medyo malaki-laki. Ito may U-turn slot dito, ayan diba? Yun dun sa area na yun. So malamang yung kasama yun sa magiging affected. So ito na yung sunod. Ito meron pa. So meron pa dito sa may in front of Heritage Plaza. Ito bukas U-turn slot din diba? Ayan dito na tayo sa may Ross Boulevard. So pagka kumaliwa ka dyan, going to ano na yan, Cavite, Baclaran, ayan, dito. Tayo, diretso tayo going to MOA. Ayun yung mga affected. Dito hindi naman wala naman na siguro ditong busway going to MOA. So sana maayos naman yung mga naging shots natin. May mapakinabangan naman tayo with all the videos that we've taken, siguro sana. Kasi naninibago ako kasi gusto ko nga yung kita ito, yung area na to. So ginagawa ko yung camera, binababa ko siya ng konti. So hindi ko alam kung sobra ba yung baba ko, diba? O tama lang. Kasi minsan pag sinagad ko ng paganon, papasok doon, ang tendency kasi medyo parang mataas. Gusto ko yung katulad sa ibang mga motovlogger, may pangarap pa kita yung ganito. Yan. Parang may point of view na parang pag kayo nanonood, diba kayo? Parang kayo yung nagda-drive. May bata na rin na nagbabike pinapayagan na yan sinasama na sa labas. Dapat bawal pa, diba guys? Ayun. So hindi ako makikialam dyan. Pero yun lang, sa loobin ko, alam ko parang dapat bawal pa Plastic po. Okay.
Actually, ang next concern is you're from north going to south. Paano ka kakaliwa dun sa may Ortigas? Maapektuhan din kaya? And coming from south to north, kung magle-left ka naman going to Green Hills, ganun din, di ba? So may busway din yun. Makakatawid ka pa kaya doon sa mga intersection na yun. Ayun, actually it's hard to give an opinion, pero diba, let's just hope and pray na yung ginagawa ng government maging maayos. Kasi sabi nga nila, or yun naman ang aim na mapabuti ang lahat para sa nakararami. Ayun, pero come to think of it, ang hirap ng sitwasyon ng government. Kasi ang hirap i-manage ng EDSA. Ang hirap maghanap ng solusyon, diba, para maging maayos yung traffic. On our part, tumulong na lang tayo sa government, diba? Pairali natin yung sarili nating disiplina sa kalsada bilang motorista.